basura. Iyan ang turing nila sa mga kamay naming puno ng kalyo at dumi ng lupa. Pinanood ko si Tala na umiyak habang pinupunasan ang sapatos ng lalaking nagnanakaw ng aming dangal. Magsama kayo sa hirap, sigaw ni Don Tiburcio. Hindi nila alam, ang bawat butil ng pawis ko ay may katumbas na bilyon. Sino ngayon ang tunay na luluhod kapag ang haring itinapon nyo ay muling nagsuot ng kanyang korona? Magagawa ba ng pag-ibig na hilumin ang sugat ng kahapon? Itapon mo ang basurang iyan sa labas. Hindi ko kailangan ng mga bulok na gulay sa kaarawan ko, lalo na kung galing sa isang tulad mong amoy lupa at walang silbi. Ang boses ni Don Tiburcio ay tila matalas na kampit na humiwa sa masayang musika sa loob ng mansyon. Kasunod nito ang tunog ng pagbagsak ng basket ng mga sariwang ani sa marmol na sahig, kung saan ang mga mapupulang kamatis at luntiang talbos ay gumulong at nayurak sa ilalim ng maruruming yapak ng mga panauhin. Walang nagawa si Larry kundi titigan ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, may mga itim pa ng lupa sa ilalim ng mga kuko at nanginginig sa matinding kahihiyan. 3 buwan niyang inalagaan ang mga gulay na iyon sa kanyang maliit na plot sa Cavite. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw, tinitiis ang hamog at ang sakit ng likod para lamang masiguradong ang pinakamagandang ani ang maibibigay niya sa ama ng babaeng kanyang minamahal. Alam niyang may sakit sa puso ang Don, kaya't pinili niyang magtanim ng mga organikong sangkap na makakatulong sa kalusugan nito. Ngunit sa harap ng karangyaan ng mga Monteverde at ng kinang ng mga diamante sa paligid, ang kanyang pagsisikap ay naging hamak na dumi lamang na dapat walisin. Naramdaman ni Larry ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang bara na tila bagawa sa semento na ayaw lumubog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, maingay at masakit. Ang malamig na hanging galing sa dambuhalang aircon ng mansyon ay nanunuot sa kanyang manipis na kamiseta, ngunit mas matindi ang panunuot ng mga mapanghusgang mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang bango ng mga mamahaling pabango at alak sa loob ng bulwagan ay tila sumasakal sa kanyang hininga, lalong nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang banyaga sa mundong ito. Hey, watch your step, farmer. Baka madumihan mo ang sapatos ko. Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Ang mapanuyang boses ni Edward ay umalingaw-ngaw habang dahan-dahan itong lumalapit. Hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Sinadyang tapakan ni Edward ang paa ni Larry dahilan upang mapangiwi ang huli sa sakit. Ngunit nanatiling nakayuko si Larry, nilulunok ang bawat mura na nais kumawala sa kanyang mga labi. Papa, tama na. Larry worked hard for those. Ang sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Larry, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa lahat ng ingay. Ang sampal ni Don Tiburcio kay Tala ay tila isang kidlat na nagpaguho sa mundo ni Larry. Ang bawat butil ng luha ni Tala na pumatak sa sahig ay tila ba naging lason na nananalaytay sa dugo ni Larry. Nanigas ang buong katawan ni Larry. Ang pait ng katarungan ay tila ba dahan-dahang nagiging apoy sa loob ng kanyang dibdib. Habang pinapanood niya si Tala na pilit na itinatago ang sakit sa harap ng kanyang ama at nang nakangising si Edward, naramdaman ni Larry ang unti-unting pagpunit ng maskara ng kanyang pagtitimpi. Ang huling nakita niya bago siya dahan-dahang tumalikod ay ang nanginginig na balikat ng dalagang tanging dahilan
kung bakit niya piniling maging hamak na magsasaka sa lupang ito. Sapat ba ang maging mabuti at mapagkumbaba sa isang mundong tanging ang kislap ng ginto lamang ang kinikilala bilang katotohanan? At kailan kaya darating ang araw na ang putik sa aking mga paa ay siyang lulunod sa inyong lahat? Ang iyong dangal ay nakasanla na sa akin tala. Isang pirma mo lang at maliligtas ang kumpanya ng iyong ama, ngunit habang buhay ka nang magiging bilanggo ng aking ginto. Ang boses ni Edward Monteverde ay tila isang malamig na haplos ng ahas sa pandinig ni Tala habang sila ay nakaupo sa malawak na opisina ng mansyon. Sa harap ng dalaga ay isang tseke na may nakasulat na halagang hindi niya kayang kitain kahit magbenta pa siya ng gulay sa loob ng 100 taon. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog. Tumingin siya sa kanyang ama, kay Don Tiburcio, na ngayon ay nakatungo at nanginginig ang mga kamay dahil sa takot na mawalan ng lahat ng kanilang ari-arian. Ang karangyaan ng pamilya Manalo ay tila isang dambuhalang kastilyong gawa sa buhangin na dahan-dahang tinatangay ng agos ng utang. Sa loob ng kanyang bulsa, mariing hinahawakan ni Tala ang isang tuyot na dahon ng malunggay. Isang alaala mula sa huling ani ni Larry na dinala nito bago ito pinalayas sa party. Ang bango ng lupa na kumapit sa dahong iyon ay tila naging kaisa-isang hininga na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nakakasakal na amoy ng mamahaling pabango ni Edward. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi, ang latay ng sampal ng kanyang ama kagabi na tila ba isang paalala na sa loob ng mansyong ito, siya ay hindi isang anak, kundi isang kasangkapan para sa kanilang kaligtasan. Pirmahan mo na, Tala. Huwag mo nang pairalin ang katigasan ng ulo mo para sa isang hampaslupang magsasaka. Ang mahinang bulyaw ni Don Tiburcio, ang boses nito ay puno ng desperasyon at moral na pagkabulok. Walang nagawa si Tala kundi ang kuhanin ng panulat. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila pagpako sa sarili niyang krus. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa papel ay tila bawat patak ng dugo mula sa kanyang nagdurugong pangarap. Samantala, sa dulo ng madilim na kalsada patungo sa kabukiran, ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang marangyang ugong. Isang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa tapat ng maliit at luma ng kubo ni Larry. Ang kintab ng sasakyan ay tila isang banyaga sa gitna ng mga taniman ng Cavite. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng plansadong barong Tagalog. Yumukod ito ng malalim sa harap ng lalaking tanging sikat ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag. Chairman Lorenzo, narito na po ang mga dokumento ng Castor Group. Isang utos nyo lang at bukas na bukas din ay magiging bahagi na ito ng inyong imperyo, ang magalang na ulat ng lalaki. Naramdaman ni Larry, o mas kilala ngayon bilang Lorenzo Villarreal, ang biglang paglamig ng hangin. Inalis niya ang kanyang marungis na sombrero, inilantad ang mga matang nagniningning sa talino at katarungan. Ang dumi sa kanyang mga kuko ay tila ba naging mga uling na handang magpaliyab sa isang malaking apoy. Tumingin siya sa malayo, sa nagniningning na mansyon ng mga Manalo, kung saan alam niyang ang babaeng mahal niya ay dahan-dahang kinakain ng kasakiman ng iba. Ipagpaliban niyo ang acquisition, malamig na utos ni Lorenzo, ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hari. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang itaya ni Edward. I want to see the face of the man who thinks he can buy a heart with gold.
Kinabukasan, sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, naglalakad si Tala sa gilid ng kanilang bakuran nang mapansin niya ang isang kakaibang tanawin sa gitna ng taniman ni Larry. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya si Larry, ang kanyang Larry, na nakatayo ng tuwid at hindi na nakayuko. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na suit at salamin sa mata na nakapaligid sa kanya. Tila ba mga gwardiyang nagbabantay sa isang napakahalagang kayamanan. Isang mabilis na pagkumpas ng kamay ni Larry ang nagpahinto sa lahat ng kilos ng mga lalaki. Isang kumpas na puno ng awtoridad na kailanman ay hindi niya nakita sa isang hamak na magsasaka. Sapat ba ang mga lihim na aking natutuklasan upang mabigyan ako ng lakas na tumakas sa gintong rehas na ito? O ang bawat kislap ng katotohanan ay muling lulunurin lamang ng mas madilim na plano ng mga taong ang tanging alam ay manlinlang? Hindi lahat ng sugat ay nanggagaling sa talim ng kutsilyo. Minsan, ang pinakamasakit na latay ay ang katotohanang ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan mo ay isa rin palang maskara sa gitna ng maraming kasinungalingan. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang mabilis na tambol habang nakatitig siya mula sa malayo sa figura ni Larry. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng tuyong pilapil, hindi na baluktot ang likod at hindi na nakayuko ang ulo. Ang init ng sikat ng araw sa Cavite ay tumatama sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagbibigay ito ng isang nagniningning na anyo ng kapangyarihan. Ang mga lalaking nakasuot ng suit ay nananatiling nakayuko sa kanyang harap. Maingat na inilalatag ang mga mapa ng lupa na tila ba ang bawat kumpas ng kamay ni Larry ay isang batas na hindi pwedeng baliin. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang amoy ng tuyong damo sa paligid ay biglang naging nakakasakal. Sino nga ba ang lalaking ito na gabi-gabing nagdadala sa kanya ng sariwang pangarap sa loob ng isang basket ng gulay? Dahan-dahang lumayo si Tala, ang tunog ng kanyang paghakbang sa mga tuyong dahon ay tila ba isang babala na binaliwala niya. Nagtungo siya sa maliit na dampa sa dulo ng bayan kung saan naninirahan ang matandang si Aling Rosa, ang ina ni Larry. Ang amoy ng pinakuluang luya at sariwang pandan ay bumati sa kanya pagpasok niya. Doon, nakita niya si Larry o Lorenzo na nakaluhod sa semento, dahan-dahang hinihilot ang mga pagod na paa ng kanyang ina. Wala ang mga bodyguard, wala ang mga suit, tanging ang isang anak na puno ng pagmamahal ang natitira. Ang bawat haplos ni Larry sa kulubot na balat ng kanyang ina ay tila isang oyayi ng kapayapaan na dahan-dahang nagpahilom sa pag-aalinlangan sa puso ni Tala. Anak, huwag mong hahayaang lamunin ng galit ang iyong puso, ang mahinang pangaral ni Aling Rosa habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Larry. Ang katarungan ay hindi hinahanap sa pamamagitan ng pagiging malupit, kundi sa pagiging matapat sa lupang iyong kinatatayuan. Nakita ni Tala ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ni Larry, isang luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Tala na ang lihim ni Larry ay hindi isang patibong, kundi isang baluti upang protektahan ang mga taong kailanman ay hindi binigyan ng boses ng mundong ito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang damdamin ay tila ba isang panandaliang hininga bago ang isang malakas na unos.
Sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, ang amoy ng mamahaling alak at ang tunog ng pagpihit ng mga basong kristal ay lumilikha ng isang marahas na ritmo. Si Edward ay nakatayo sa tapat ng isang dambuhalang monitor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang tinititigan ang mga titulo ng lupa ng mga manalo. Ang bawat dokumento ay may tatak ng palsipikasyon, isang marungis na plano na handa ng ilunsad upang tuluyang ubusin ang huling pag-asa ng mga magsasaka sa Cavite. Bukas na bukas din, ituloy ang demolisyon, ang malamig na utos ni Edward sa kanyang mga tauhan. Gusto kong makita ang mukha ni Don Tiburcio kapag nalaman niyang pati ang lupang kinatatayuan ng kanyang mansyon ay pag-aari ko na. At ang magsasakang iyon, siguraduhin ninyong hindi na siya makakaangat pa sa putikan. Ang bawat salita ni Edward ay tila babawat pako na ibinabaon sa kabaong ng kapayapaan ng buong barangay. Ang bay ay tuluyan ng nailatag at ang tadhana ay dahan-dahan ng kumukumpas patungo sa isang madugong pagtutuos. Sa huling sandali ng gabi, nanatiling nakatayo si Larry sa tapat ng kanyang bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagdilim ng langit. Ang kislap ng bituin ay tila nanunuya sa kanyang pananahimik. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang mahigpit na hawak ang isang pilak na pluma, ang sisingilin niya sa bawat dusa ng mga magsasaka. Isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang nagdurugong katarungan. Magagawa ba ng isang haring nagkunwaring alipin na iligtas ang kanyang reyna mula sa apoy ng kasakiman? O ang bawat sakripisyo ko ay magsisilbing mitya lamang ng isang trahedyang kailanman ay hindi na mabubura ng anumang halaga ng ginto? Magnanakaw. Iyan ang turing nila sa mga kamay na walang ibang hinangad, kundi ang diligin ng pag-asa ang lupang ito, habang ang tunay na magnanakaw ay nakasuot ng plansadong suit at nakangisi sa gitna ng aming pighati. Ang boses ni Edward Monteverde ay tila isang nakakarinding huni ng sirena na bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa Cavite. Nakatayo siya sa harap ng maliit na kubo ni Larry, pinaliligiran ng mga tauhang may bitbit na mga piko at pala. Sa kanyang kamay, iwinawagayway ni Edward ang isang maliit na bag ng mga buto, ang mga golden seeds na pag-aari ng Monteverde Agritech na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang amoy ng hamog at basang lupa ay mabilis na hinaluan ng amoy ng lason at panlilinlang. Naramdaman ni Larry ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinapanood ang pagdating ni Don Tiburcio. Ang matanda ay namumula sa galit, ang bawat hakbang nito sa tuyong damo ay puno ng pandidiri. Sabi ko na nga ba, wala kang pinagkaiba sa putik na tinatapakan mo, Larry. Ninakawan mo ang taong tumutulong sa pamilya ko? Ang bulyaw ni Don Tiburcio ay tila isang marahas na hampas na nagpayanig sa natitirang dangal ng mga magsasakang nakamasid. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa hindi maipaliwanag na sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na magdamag silang magkasama ni Larry sa pag-aayos ng mga gulay. Ngunit ang matalim na sulyap ng kanyang ama ay tila isang madiing busal sa kanyang bibig. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang panaghoy ng isang ibong nais lumipad, ngunit pinutulan ng mga pakpak. Larry, sabihin mo ang totoo. Hindi mo ito magagawa. Ang mahinang bulong ni Tala na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga mapanghusgang tao. Sa halip na lumaban, nanatiling kalmado si Larry.
Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso kay Edward, isang tingin na punong-puno ng katarungang hindi pa handang sumabog. Naramdaman ni Larry ang panginginig ng kanyang mga daliri sa loob ng kanyang bulsa, kung saan nakatago ang isang maliit na recording device na kailanman ay hindi napansin ni Edward. Alam niyang ang bay na ito ay sadyang inilatag upang tuluyan siyang ilayo kay Tala, ngunit sa bawat segundo ng kanyang pagtitiis, lalong kumakapal ang ebidensyang kailangan niya para itumba ang imperyo ng mga Monteverde. Trust me for 3 more days, Tala. Ang mahinang bulong ni Larry nang dumaan ang dalaga sa kanyang tabi upang sumama sa kanyang ama. Ang bango ng sampagwita sa buhok ni Tala ay tila naging isang huling hininga ng kalayaan bago ang tuluyang pagdilim ng kalsada. Nang dahan-dahang kaladka rin si Larry ng mga tauhan ni Edward patungo sa sasakyan, isang marahas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa likuran. Isang sasakyang hindi kailanman nakita sa Cavite. Isang puting helicopter na dahan-dahang kumukutitap sa malayo patungo sa direksyon ng kumpanya ni Edward sa Manila. Ang kislap ng ginto ay tila dahan-dahan ng tinutunaw ng apoy ng katotohanang handa ng lumabas sa madilim na sulok ng hasyenda. Sapat ba ang 3 araw na paghihintay upang hilumin ang sugat ng pagkakanulo o ang bawat patak ng pawis ni Larry sa loob ng selda ay magsisilbing mitya lamang ng isang galit na hinding-hindi na muling mapapatay ng kahit anong halaga ng salapi. Ang bawat patak ng tinta sa isang kasunduan ay tila ba naging isang patak ng lason dahil sa likod ng huwad na tagumpay ay nakatago ang katotohanang dahan-dahan nang kumakawala sa kadiliman. Ang katahimikan sa loob ng mansyong Manalo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Tala. Nakaupo siya sa harap ng hapagkainan, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging abo sa kanyang lalamunan. Sa kabilang dulo ng lamesa, si Don Tiburcio ay abalang-abala sa pagpirma ng mga papeles ng kasunduan kay Edward, habang ang huli ay nakangising nakatitig sa dalaga. Ang bango ng truffle oil at mamahaling wine ay tila nanunuya sa bango ng lupa na matagal nang naging bahagi ng buhay ni Tala kasama si Larry. Ngayong gabi, formal na nating iaanunsyo ang inyong engagement, Tala. Ang boses ni Don Tiburcio ay puno ng moral na kapalaluan. Tila ba nakalimutan na niya ang sakit na idinulot niya sa sariling anak. Isang Monteverde ang magliligtas sa ating pangalan. Kalimutan mo na ang magnanakaw na iyon sa kulungan. Doon siya nararapat sa putikan. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang mga mata. Wala ng luha, tanging ang pamamanhid ng isang pusong tuluyan ng winasak ng sariling ama. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa marmol na sahig ay tila ba isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Hindi siya nagsalita. Humakbang siya patungo sa kanyang silid, ngunit bago pa man siya makasampa sa hagdan, marahas na hinila ni Don Tiburcio ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Huwag mo akong talikuran habang kinakausap kita. Ang bulyaw ng matanda ay tila isang kidlat na gumiit sa loob ng mansyon. Nang dahan-dahang iangat ni Tala ang kanyang mukha, nakita niya ang isang pamilyar na bagay sa ibabaw ng lamesa. Isang kahon na naglalaman ng mga lumang liham at tuyong bulaklak. Iyon ang mga liham ni Larry na lihim na iniingatan ni Tala sa loob ng maraming taon. Sa isang marahas na pagkilos, sinimulang punitin ni Don Tiburcio ang bawat pahina ng mga liham.
Ang tunog ng papel na nahahati ay tila ba tunog ng puso ni Tala na dahan-dahang pinupunit sa bawat segundo. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong magpasakop sa akin? Sigaw ni Tiburcio habang itinapon ang mga piraso ng papel sa loob ng fireplace. Panoorin mo ang mga pangarap mo na maging abo, Tala. Dahil sa pamilyang ito, ang ginto ang tanging batas. Naramdaman ni Tala ang pagguho ng kanyang mundo. Ang apoy sa fireplace ay tila nagdiriwang sa kanyang pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa labas. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa isang computer mula sa isang sasakyang nakaparada sa dilim at ang mahinang bulong ng isang radyo na naglalabas ng mga numero ng bank account ni Edward. Ang bay ni Lorenzo Villarreal ay tuluyan ng sumara at sa gabing ito, ang kislap ng ginto ay siya nang magsisilbing mitya ng pagguho ng kaharian ng mga Monteverde. Sapat ba ang pagpunit sa nakaraan upang matiyak ang isang marangyang kinabukasan? O ang bawat piraso ng papel na nagiging abo ay siya ring tuluyang magsusunog sa huling pagkakataon ng aking ama para sa tunay na kapatawaran? Ang ginto ay kayang bumili ng bakal, pero ang bakal na rehas ay hinding-hindi makukulong ang isang kaisipang mas malawak pa sa karagatan. Ang boses ng matandang pulis ay puno ng paggalang habang binubuksan ang pinto ng maliit na selda kung saan nakaupo si Larry. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na susi sa kandado ay umaling-aungaw sa tahimik na hallway, tila ba isang hudyat ng pagtatapos ng isang palabas. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na suit, bitbit ang isang leather na bag na may tatak ng katarungan. Si Attorney Salcedo, ang pinakamataas na legal counsel ng Villarreal Group, ay yumukod ng malalim sa harap ng lalaking nakasuot pa rin ng marungis na kamiseta. Chairman Lorenzo, tapos na po ang lahat ng kailangan nating dokumento. Sa mga sandaling ito, ang bangko na humahawak sa lahat ng utang ni Don Tiburcio ay pag-aari na ninyo. Isang kumpas nyo lang at ang Hacienda Manalo ay muling magiging malaya sa kamay ng mga Monteverde. Ang ulat ni Salcedo ay puno ng katiyakan. Naramdaman ni Larry ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang abogado ay tila ba mga talulot ng bulaklak na dahan-dahang nagbubukas sa gitna ng kadiliman. Inabot niya ang isang pilak na pluma at dahan-dahang nilagdaan ang huling pahina ng acquisition. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila pagbawi sa bawat pighating dinanas ni Tala. Habang nagaganap ang lihim na transaksyon sa loob ng presinto, sa labas naman ay nakatayo si Tala sa tapat ng bakal na rehas. Bitbit niya ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sopas, ang tanging bagay na kaya niyang ibigay sa lalaking inakusahan ng kasalanang hindi naman nito ginawa. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila mga kristal ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang madilim na pasilyo. Naramdaman ni Tala ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa lalagyan nang marinig niya ang malakas na tawa ng mga tauhan ni Edward sa di kalayuan. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman niya. Ang bay ng yaman ay tila ba tuluyan nang naghiwalay sa kanila ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mangarap sa gitna ng kahirapan. Umalis ka na, Tala. Hindi tatanggapin ng isang magnanakaw ang kahit anong galing sa pamilya natin. Ang malamig na utos ng isang pulis na nasa ilalim ng payroll ni Edward. Naramdaman ni Tala ang pagguho ng kanyang natitirang lakas. Dahan-dahan niyang inilapag ang pagkain sa semento, ang tunog ng pagtama ng plastic sa malamig na sahig
ay tila ba tunog ng kanyang sariling pagkatalo. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng isang pusong handa ng sumuko. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang haring minaliit nila ay handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang sports car, naramdaman ni Edward ang isang kakaibang panginginig. Ang bango ng kanyang mamahaling leather ay tila hinaluan ng amoy ng kaba. Habang hinihipo niya ang ilalim ng kanyang upuan upang hanapin ang kanyang nalaglag na lighter, ang kanyang daliri ay may nasalat na isang maliit at matigas na bagay. Isang GPS tracker. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Edward ay naging mas malakas sa loob ng tahimik na sasakyan. Ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay tila ba sumasalamin sabay na dahan-dahan ng sumasara sa kanyang leeg. Sapat ba ang kapangyarihan ng teknolohiya upang ilantad ang lihim ng isang demonyo o ang aking pagkakadiscover sabay na ito ang siyang magsisilbing huling hudyat ng isang madugong labanan na kailanman ay hindi inasahan ng Hacienda Manalo? Ang isang pusong tapat ay madaling madumihan ng mga maling hinala, lalo na kung ang kamay na humahawak sa putik ay ang kamay ng taong may sapat na ginto upang kontrolin ang katotohanan. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw sa Hacienda Manalo, nakatayo si Larry nang may katatagang tila ba inukit mula sa pinakamatigas na bato. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bawat dating kaibigang magsasaka na ngayon ay umiiwas sa kanyang tingin. Trader ka, Larry. Binenta mo ang dangal natin sa mga Monteverde. Ang bulyaw ng isang matanda na minsang tinulungan ni Larry sa pag-aayos ng kalsada. Ang bawat salita ng mga tao ay tila ba mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kanilang pagkakaibigan. Naramdaman ni Larry ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat paliwanag na nais kumawala sa kanyang mga labi ay tila naging bato sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng palengke, nakita ni Larry si Tala na pilit na humaharurot patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ngunit bago pa man makalapit ang dalaga, hinarang siya ng kanyang amang si Don Tiburcio. Ang tunog ng marahas na paghila ni Tiburcio sa braso ni Tala ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng karamihan. Huwag kang lalapit sa taong iyan, Tala. Siya ang sumira sa pangarap natin. Binayaran siya ni Edward para tumahimik. Ang bulyaw ni Tiburcio. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at moral na pagkabulok. Naramdaman ni Larry ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag. Mas masakit pa sa anumang suntok ang makitang ang babaeng mahal niya ay pinaniniwalaan ang mga kasinungalingang sadyang hinabi upang siya ay wasakin. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Mang Carding, ang pinakamatagal na nakasama ni Larry sa bukid. Lumapit ito at dahan-dahang yumuko upang dumura sa lupa sa tapat ng mga sapatos ni Larry. Ang tunog ng pagbagsak ng dumi sa tuyong lupa ay tila ba hudyat ng tuluyang pagkawasak ng huling hibla ng tiwala sa pagitan nila. Akala ko ay kauri ka namin, Larry. Iyon pala, isa ka ring linta na sumisipsip sa yaman ng mga mayayaman kapalit ng aming buhay. Mahinang sabi ni Mang Carding bago tinalikuran ng binata. Naramdaman ni Larry ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa. Ang buy ni Edward ay naging matagumpay. Hindi lamang niya kinuha ang kalayaan ni Larry, kundi kinuha rin niya ang huling kayamanang mayroon ito,
ang kanyang dangal sa paningin ng kanyang mga kauri. Nanatiling tahimik si Larry. Tumingala siya at nakita ang nakangising mukha ni Edward mula sa bintana ng kanyang itim na sasakyan sa malayo. Ang bango ng mamahaling pabango ni Edward ay tila ba nanunuya sa bango ng lupa na kumapit sa balat ni Larry. Ang kislap ng ginto ay tila ba dahan-dahang lumalamon sa lahat ng katotohanan sa hasyenda. Naramdaman ni Larry ang isang matinding pighati na tila ba isang dambuhalang semento na nakadagan sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang papalayong anyo ni Tala. Ang bawat hakbang ng dalaga ay tila pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling mundo, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Sapat ba ang kapangyarihan ng katarungan upang gamutin ang pusong pinunit ng mga taong piniling maniwala sa maling akala, o ang aking pananahimik ay tuluyan ng naging mitya ng aking sariling pagkawasak sa mata ng mundong aking pinaglilingkuran? Isang biglaang tunog ng pagsabog ang bumasag sa lahat ng pighati. Ang tunog ng marahas na pagkawasak ng mga kahoy at yero ay umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng imbakan ng mga gulay ni Tala. Sa isang iglap, ang langit ng Cavite ay nabalot ng makapal at itim na usok na tila ba isang dambuhalang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa bawat pangarap na natitira. Ang amoy ng sunog na goma at tuyong pananim ay mabilis na nanuot sa bawat hininga ni Larry. Ang bay ay hindi pa natatapos. Ang apoy na ito, ang siyang magsisilbing simula ng isang trahedyang kailanman, ay hindi niya mapapatawad. Chapter 7. Ang bawat kislap ng apoy ay tila nanunuya sa bawat patak ng pawis na ibinuhos para lamang mabuhay ang lupang ito. Sa ilalim ng naglalakiang usok sa Hacienda Manalo, nakatayo si Larry ng may katatagang tila ba inukit mula sa pinakamatigas na bakal. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng sunog na kahoy at tuyong pananim, isang nakakasulasok na samyo ng pagkawasak. Tala, huwag kang papasok. Ang hiyaw ni Larry ay tila isang kulog na nagpatahimik maging sa ingay ng nagngangalit na apoy. Nakita niya ang dalaga na pilit na inaabot ang pinto ng imbakan. Ang kanyang puting bestida ay dahan-dahan nang nababahiran ng itim na uling. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Larry. Sa isang mabilis na pagkilos, sumugod siya sa gitna ng nagbabagang istruktura. Ang init ng singaw ay nanunuot sa kanyang balat, tila ba sandaang karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Larry ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang imahe ni Tala na nanginginig sa takot ang nagpapanatili sa kanyang diwa. Nang mahanap niya ang dalaga, mahigpit niya itong niyakap at binuhat palabas. Saktong-sakto bago bumagsak ang dambuhalang poste ng bubong. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na kahoy sa semento ay tila ba hudyat ng katapusan ng kanilang maliit na kaharian. Sa labas, ang katahimikan ay biglang binasag ng isang marahas na ugong. Isang dambuhalang bulldozer ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang pwesto. Ang bakal na braso nito ay nakataas na tila ba isang kamay ng kamatayan. Si Edward ay nakatayo sa di kalayuan, may suot na mapanuyang ngiti habang nakatitig sa wasak na anyo ng dalawa. Ang bawat hakbang ng makina sa tuyong lupa ay lumilikha ng isang marahas na pagyanig, isang ritmo ng kapangyarihan na tila ba walang kinikilalang katuwiran. Tapusin na ang lahat ng ito. Burahin ang bawat bakas ng mga manalo sa lupang ito. Ang bulyaw ni Edward
Ang kanyang boses ay puno ng moral na pagkabulok. Naramdaman ni Larry ang paghigpit ng hawak ni Tala sa kanyang braso. Larry, wala na tayong magagawa. Patayin na nila tayo. Mahinang bulong ni Tala, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kawalang pag-asa. Ngunit sa halip na tumakbo, humakbang si Larry paharap. Inilagay ang kanyang katawan sa tapat ng gumugulong na bakal. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na katarungan. Mabilis niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang asul na envelope at itinaas ito sa harap ng driver ng bulldozer. Ang tunog ng biglaang pagpreno ng dambuhalang makina ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Isang nakakarinding tunog ng bakal na nagtatama sa bakal ang narinig ng pilit na itigil ng driver ang bulldozer. Nanahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Larry at ang mahinang paglagutok ng nasusunog pang bahagi ng imbakan. Ang kislap ng asul na envelope sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng apoy ay tila ba naging isang munting sulo sa gitna ng kadiliman. Napatingin si Edward sa kinalalagyan ni Larry, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay nang mapagtanto niyang ang bay na inilatag niya ay may butas na kailanman ay hindi niya napansin. Isang matalim na tunog ng pagputok ng baril ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng bala na humihiwa sa hangin ay tila ba isang marahas na tuldok sa gitna ng isang mahabang pangungusap. Sa gitna ng makapal na usok at alikabok, hindi matukoy kung sino ang tinamaan o kung kanino nanggaling ang panganib. Naramdaman ni Larry ang isang matinding tulak sa kanyang balikat, at ang huling nakita niya bago ang lahat ay binalot ng kadiliman ay ang pagbagsak ni Tala sa kanyang harapan. Ang puti nitong damit ay dahan-dahang nababahiran ng kulay ng sakripisyo. Sapat ba ang isang asul na envelope upang iligtas ang aming kinabukasan? O ang balang ito mismo ang siyang tuluyang tatapos sa aming pangarap na makamit ang tunay na kapayapaan sa gitna ng apoy ng kasakiman? Wala akong balak magtapon ng pera sa isang matandang wala na namang silbi. Kung gusto mong maligtas ang tatay mo, Tala, humanap ka ng ibang paraan dahil ang yaman ko ay para lamang sa mga taong marunong sumunod sa akin. Malamig at tila galing sa ilalim ng lupa ang boses ni Edward Monteverde habang nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng intensive care unit. Nakatitig si Tala sa lalaking dati niyang inakalang magiging tagapagligtas ng kanilang pamilya, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na kulay nito. Isang kulay na kasing dilim ng gabi sa labas ng ospital. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin galing sa aircon ay tila nanunuya sa bawat butil ng pawis ni Tala. Namumutla ang kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga reseta ng gamot na hindi niya kayang bayaran. Kagabi lamang, sa gitna ng usok at alikabok ng hasyenda, gumuho ang huling lakas ni Don Tiburcio. Ang stroke na tumama sa kanya ay bunga ng tindi ng hiya at takot na mawalan ng lahat. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pagsisisi. Inisip niya ang bawat gabing pinagtatrabahuhan nila ni Larry ang kanilang maliit na taniman, ang bango ng lupa na dati ay nagbibigay ng pag-asa, na ngayon ay napalitan na ng amoy ng kamatayan at gamot. Edward, pakiusap. Ikaw na lang ang huling pag-asa namin. Ibibigay ko ang lahat.
Susunod ako sa bawat gusto mo, iligtas mo lang si Papa. Ang pagsusumamo ni Tala ay tila isang panaghoy na bumasag sa katahimikan ng hallway. Napaluhod ang dalaga sa makintab na tiles. Ang kanyang mga tuhod ay lumikha ng isang mahinang tunog sa semento, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagkatalo sa harap ng kasakiman. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Edward. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila pagpako sa kabaong ng pag-asa ni Tala. Don't bother me again unless you have those land titles, Tala. Ang pag-ibig ay hindi nakakapagbayad ng hospital bill. Ang huling salita ni Edward bago ito tuluyang nawala sa dulo ng pasilyo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa madilim na bench ng ospital, isang nurse ang dahan-dahang lumapit kay Tala. Ang tunog ng paghakbang ng nurse sa tahimik na hallway ay nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Natatakot na baka ito na ang balitang hinding-hindi niya kayang tanggapin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Miss Manalo, maayos na po ang lahat. Nailipat na po ang inyong ama sa isang VIP suite at lahat po ng kanyang bills, pati na ang mga gamot para sa operasyon, ay bayad na po ng buo. Ang mahinahong pahayag ng nurse na tila ba isang himala mula sa langit. Napatigil si Tala. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng gulat at pasasalamat. Sino? Sino ang nagbayad? Isang private foundation po, Miss Manalo. Ayaw po nilang magpakilala, pero may iniwan po silang mensahe para sa inyo. Sagot ng nurse habang iniabot ang isang maliit na puting card. Nanginginig ang mga daliri ni Tala nang buksan niya ang card. Ang amoy ng mamahaling papel ay humalo sa bango ng sampagita na tila ba pamilyar sa kanyang pandama. Ang nakasulat doon ay maikli lamang ngunit sapat na upang patigilin ang daloy ng kanyang dugo. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga tapat. Magtiwala ka, Tala. Malapit na ang umaga. Samantala, sa loob ng VIP room, dahan-dahang iminulat ni Don Tiburcio ang kanyang mga mata. Nakita niya si Larry na nakatayo sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagputok ng liwanag sa labas. Wala rito ang marungis na Larry na kanyang minaliit. Ang anyo ng lalaki ay puno ng isang kapangyarihang kailanman ay hindi niya inakalang nakatago sa likod ng isang marungis na kamiseta. Isang malalim na hiya ang nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Don Tiburcio. Ang lalaking itinuring niyang basura ang siya palang magsisilbing kaisa-isang hininga na nagdugtong sa kanyang buhay. Sapat ba ang isang lihim na tulong upang hugasan ang lahat ng latay ng kahihiyan o ang pagdating ng katarungan ay siya ring magsisilbing mitya ng isang katotohanang mas mahirap pang tanggapin kaysa sa kamatayan? Ang bawat alon sa sapa ay tila isang piping saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa putik ngunit handa nang nagniningning sa katarungan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan sa dulo ng Hacienda Manalo, nakatayo si Tala at Larry. Ang amoy ng sampagita at basang damo ay dahan-dahang bumabalot sa kanila, isang mundong pansamantalang malayo sa kalupitan ng mga Monteverde. Larry, bakit parang nagpapaalam ka? Mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatitig sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling huminga. Naramdaman ni Larry ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita niya ay tila naging bato sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ako magpapaalam, Tala.
Magpapalit lang ako ng anyo upang masiguradong walang sino man ang muling makakasakit sa iyo. Bulong niya habang dahan-dahang inaalok ang kanyang kamay para sa isang huling sayaw. Ang marahang tunog ng agos ng tubig at ang kislap ng mga bituin ay lumikha ng isang banal na katahimikan sa paligid nila. Sa bawat kumpas ng kanilang mga katawan, nararamdaman ni Tala ang katatagan ni Larry, isang katatagang tila ba inukit mula sa pinakamatigas na bakal. Ang bawat haplos ni Larry sa kanyang baywang ay tila isang panunumpa ng proteksyon na kailanman ay hindi maibibigay ng ginto. Sa gitna ng kanilang sayaw, inilabas ni Larry ang isang maliit na buto ng gulay na nagniningning sa kulay ginto. Plant this in your heart, Tala. Ito ang magsisilbing tanda na kahit gaano kadilim ang gabi, ang katotohanan ay laging sumisibol sa tamang panahon, aniya habang dahan-dahang inilalagay ang buto sa palad ng dalaga. Ang kislap ng butong iyon ay tila naging isang munting sulo sa gitna ng kanilang pighati. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Monteverde, ang amoy ng mamahaling tabako at alak ay nanunuot sa hangin. Si Edward ay abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang huling bay. Bukas na bukas din, sa oras ng pirmahan, mawawala na ang lahat sa mga manalo. At si Tala, magmamakaawa siyang maging asawa ko para lamang makahinga ang ama niya. Ang boses ni Edward ay puno ng moral na pagkabulok, sapat na upang mapatahimik maging ang bulong ng hangin sa labas. Hindi niya alam na ang bawat dokumentong kanyang hawak ay dahan-dahan ng binubutas ng isang kapangyarihang kailanman ay hindi niya napansin. Ang kislap ng kanyang Rolex ay tila bawat segundo ng orasan na nauubusan na ng baterya. Nang matapos ang gabi, dahan-dahang naglakad si Larry patungo sa madilim na kalsada. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay puno ng bigat ng isang haring handang bawiin ang kanyang korona. Sa kanto ng taniman, isang asul na sports car ang dahan-dahang huminto. Ang headlight nito ay tumama ng diretso sa anyo ni Larry. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng plansadong suit at yumukod ng malalim. Chairman Lorenzo, handa na po ang lahat para sa bukas. Ang mga ebidensya, ang mga abogado, at ang buong Villarreal Group ay naghihintay na lamang sa inyong kompas. Ang ulat ng lalaki ay puno ng katiyakan. Naramdaman ni Larry ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kanyang lumang sombrero. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Tumingala si Larry sa langit, kung saan ang maitim na ulap ay nagsisimula ng humawi upang bigyang daan ang sikat ng buwan. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay tila ba naging kulay ng apoy. Bukas, hihinto ang pag-ikot ng mundo ni Edward Monteverde. At sa gabing ito, ang putik sa aking mga kamay ay siya nang magsisilbing mitya ng huling paghuhukom, bulong niya sa hangin. Ang tunog ng pag-andar ng mamahaling sasakyan ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong umaga na punong-puno ng pag-asa, ngunit may kasamang pait ng huling pagtutuos. Sapat ba ang isang gintong buto upang iligtas ang aming pangarap? O ang bukas ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming pagmamahalan? Ang bawat patak ng tinta sa isang kasunduan ay tila ba naging isang patak ng lason dahil sa likod ng huwad na tagumpay ay nakatago ang katotohanang dahan-dahan ng kumakawala sa kadiliman. Ang bulwagan ng mansyong Monteverde ay nababalot ng bango ng mga puting liryo at ang nakalulunod na amoy ng mamahaling champagne. Nakaupo si Edward sa kabisera ng dambuhalang lamesa
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malademonyong tagumpay habang tinititigan ang mga dokumento ng land transfer na tuluyang mag-aalis ng lupa sa mga magsasaka ng Cavite. Sa tabi niya, nakatayo si Tala. Suot ang kanyang trahe de boda na tila ba isang ulap ng kaputian, ngunit ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Ang bawat kislap ng diamante sa kanyang leeg ay tila mga pako na lalong nagbabaon sa kanya sa isang buhay na hindi niya ginusto. Pirmahan mo na ito, Don Tiburcio. Pagkatapos nito, ang inyong utang ay mabubura na at ang inyong anak ay magiging opisyal na Mrs. Monteverde. Ang boses ni Edward ay puno ng moral na pagkabulok, sapat na upang mapatahimik maging ang bulong ng mga board members na naroroon bilang saksi. Inabot ni Don Tiburcio ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa huling piraso ng hiya na dahan-dahan nang nilalamon ng kanyang kasakiman. Ang tunog ng pagdulas ng pluma sa papel ay tila ba isang marahas na paghiwa sa huling pag-asa ng Hacienda Manalo. Ngunit bago pa man matuyo ang tinta, ang dambuhalang pintuan ng bulwagan ay biglang bumukas ng may marahas na puwersa. Ang tunog ng mga matitigas na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan, maingay at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng plansadong barong Tagalog at may bitbit na mga itim na folder. Sa gitna nila, lumitaw ang isang anyo na tila ba nanggagaling sa isang panaginip na kailanman ay hindi inasahan ng sinuman. Napatigil ang lahat. Ang lalaking pumasok ay nakasuot ng isang $10,000 suit na gawa sa pinakamahusay na tela. Ang kanyang buhok ay maayos na pagkaka-style at ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihang kailanman ay hindi matatawaran. Ngunit ang mukha nito, ang matatalim na mata at ang matatag na tindig ay ang mismong mga katangiang minaliit ni na Don Tiburcio at Edward sa loob ng maraming buwan, si Larry. Ang haring itinapon nila sa putikan ay nakatayo na ngayon sa harap nila, suot ang kanyang tunay na corona. Chairman Lorenzo Villarreal of the Villarreal Agricultural Group. Narito ako upang ipaalam sa inyo na ang pirmahang ito ay walang bisa. Ang malamig na tinig ni Larry ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na upang magtayuan ang mga balahibo ng lahat ng naroroon. Inilabas ni Attorney Salcedo ang isang opisyal na dokumento at inilapag ito sa tapat ni Edward. Ang bangkong humahawak sa utang ng mga manalo ay pag-aari na ng aming chairman at ang mga dokumentong hawak nyo, Mr. Monteverde, ay mga ebidensya na ngayon ng inyong malawakang panloloko at falsification ng public documents. Namutla si Edward. Ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro ang lalaking nasa kanyang harapan, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Si Don Tiburcio ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Naramdaman ni Thala ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang lalaking laging may bahid ng grasa sa kamay ay ang lalaking may hawak sa kapalaran ng buong lalawigan. Isang luha ng saya at gulat ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Nang marinig ang papalapit na tunog ng sirena sa labas, sinubukan ni Edward na tumakas patungo sa likurang pinto. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, ang mga tauhan ni Larry kasama ang mga pulis ay mabilis na humarang sa bawat labasan. Ang kalansing ng mga bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan, isang tunog na tila ba naging hudyat ng tuluyang pagguho ng kaharian ng mga Monteverde.
Tinitigan ni Larry si Edward ng may isang matigas at malamig na ngiti bago niya ibinaling ang kanyang tingin kay Tala. Isang tingin na puno ng pangakong hinding-hindi na muli itong luluha dahil sa takot. Chakiram Chang, Chapin Bamsiedha. Ang katarungan ay madalas na dumarating sa anyo ng isang tahimik na unos. Mabagal, ngunit siguradong gigibain ang bawat pundasyon ng kasinungalingan. Sa loob ng marangyang bulwagan, ang mga hiyaw ni Edward Monteverde ay tila ba naging isang nakakasulasok na musika ng pagkatalo. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. I am a Monteverde. Ang bulyaw niya habang marahas siyang kinakaladkad ng mga autoridad. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila pagtatapos ng isang mapait na panaginip. Ang kislap ng kanyang gintong relo ay tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang kahihiyan. Nanatiling nakatayo si Larry, pinapanood ang pagbagsak ng lalaking minsang tumawag sa kanya ng basura. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Tala paharap. Inilabas niya ang kanyang cellphone at may pinindot na isang recording. Ang boses ni Sofia, ang kanang kamay ni Edward, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nag-aamin sa bawat pagbabanta sa pamilya Manalo at sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng mga magsasaka. Napatigil maging ang mga board members sa tindi ng katotohanang lumabas. Si Don Tiburcio ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ng matinding hiya ay dumadaloy sa kanyang kulubot na balat. Ang imperyong pinangarap niya ay itinayo sa ibabaw ng isang hukay na siya rin pala ang magiging libingan ng kanyang dangal. Dahan-dahang lumapit si Larry kay Don Tiburcio. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay puno ng isang biyaya na hindi kayang bilhin ng pera. Sa halip na insultuhin ang matanda, inabot ni Larry ang kanyang kamay. Hindi kayo nalinlang ng ginto, Don Tiburcio. Nalinlang kayo ng inyong sariling takot. Pero ang katotohanan ay narito na upang bigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Mahinang bulong ni Larry. Ang sandaling iyon ay naging isang banal na katahimikan sa gitna ng ingay ng mga pulis. Ang pagpapakumbaba ni Larry ay tila ba naging isang gamot na nagpahilom sabay ng kanilang nakaraan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lalawigan. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa San Roque ay umalingaw-ngaw, isang himig na tila ba nagniningning sa katuwaan. Ang bawat magsasaka na dating pinagtatabuyan ay nagsimulang magtipon sa labas ng mansyon, bitbit ang mga sulo ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang ng katarungan, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang panlalamig. Lumingon siya sa kinalalagyan ni Larry, ngunit ang upuan ng chairman ay bakante na. Ang lalaking nagligtas sa kanila ay naglaho ng parang bula, gaya ng amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Nang dahan-dahang pumasok si Tala sa kanyang silid upang hubarin ang trahe de bodang sumisimbolo sa kanyang pagkakabilanggo, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Isang itim na envelope na may gintong selyo ng Villarreal Group. Nanginginig ang kanyang kamay na binuksan ito at doon, sa isang maliit na kapirasong papel, ay nakasulat ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. The farmer is gone, but Lorenzo is waiting where the seeds first sprouted. Kung ang puso mo ay hindi pa rin nabubulag ng ningning ng aking suit, magkita tayo bago lumubog ang huling sikat ng araw. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sapat ba ang paghuhubad ng maskara upang muling magtagpo ang aming mga puso o ang bago niyang corona
ay siya ring tuluyang magiging harang na maglalayo sa amin habang buhay. Samgyupsing, ang bawat hakbang sa tuyong damo ay tila ba pagtatapak sa bawat alaala ng aking kabataan, lalo na kung ang dulo ng kalsada ay ang katotohanang hindi ko na kailanman kayang abutin. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw sa dalampasigan ng sapa, nakatayo si Tala. Wala na ang trahe de bodang ginto. Nakasuot na siya ng kanyang kupas na asul na bestida, ang unipormeng naging saksi sa bawat pawis niya sa palengke. Ang amoy ng sampagita sa kanyang buhok ay tila ba nakikipag-agawan sa amoy ng krudo mula sa dambuhalang helicopter na nakaparada sa di kalayuan. Nakita niya si Larry, hindi, si Lorenzo Villarreal na nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Ang anyo nito ay puno ng kapangyarihang tila ba sapat na upang payukuin ang buong Cavite. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging mga perlas ng kahihiyan. Paano nga ba haharap ang isang anak ng taong pinag-apang ang haring ito sa putikan? Larry, o Lorenzo, bakit mo pa ako pinapunta rito? Mahinang tanong ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa harap ng mga bodyguard na nakapaligid sa lalaki. Tila ba ang bawat sulyap ng mga ito ay mapanghusgang mga mata ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo. Ang bango ng kanyang mamahaling sandalwood ay nanunuot sa bawat hininga ni Tala. Tala, sumama ka na sa akin sa Manila. Tapos na ang dusa niyo rito. Bibigyan kita ng isang buhay na kailanman ay hindi mapapantayan ng kahit sinong Monteverde. Magiging reyna ka ng aking mansyon. Ang pagsusumamo ni Lorenzo ay tila isang banal na himig, ngunit para kay Tala, ito ay tila isang marahas na pader na naghihiwalay sa kanila. Umiling ang dalaga, ang mga luha ay mabilis na nag-uunahan sa kanyang pisngi. Ang ginto mo, Lorenzo, ay tila isang matalim na salamin na nagpapaalala sa akin ng bawat latay na idinulot ng papa sa iyo. Ang hiya ko ay mas matimbang pa sa anumang mansyong maibibigay mo. Sa gitna ng kanilang pighati, inilabas ni Tala ang isang maliit na folder mula sa kanyang bayong. Ang tunog ng pagbubukas nito ay tila ba isang huling deklarasyon ng kanyang sariling kalayaan. Narito ang listahan ng mga magsasakang binuo ko para sa isang cooperative. Gagamitin ko ang natira naming lupa upang itayo ang pangarap na itinanim natin noon sa putikan. Hindi ko kailangan ng isang tagapagligtas, Lorenzo. Kailangan ko ng isang katuwang na handang madumihan ang kamay kasama ko. Madin na sabi ni Tala. Naramdaman ni Lorenzo ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang dalagang minaliit ng mundo ay may pusong mas malawak pa sa kanyang imperyo. Dahan-dahang hinawakan ni Tala ang malinis na kamay ni Lorenzo at doon, sa gitna ng kislap ng yaman, naramdaman ni Lorenzo ang pamilyar na init ng lupang kailanman ay hindi niya nakalimutan. Ngunit ang kanilang banal na sandali ay biglang binasag ng isang nakakarinding tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Lorenzo. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification ay tila ba isang babala ng paparating na unos. Pagbukas ni Lorenzo sa mensahe, ang mukha niya ay unti-unting nawalan ng kulay. Tila ba ang bawat butil ng dugo sa kanyang katawan ay naging yelo. Chairman, may nakapasok sa headquarters sa Makati.
Ang huling ebidensya laban sa mga Monteverde ay nanakaw ang ulat mula sa kabilang linya. Naramdaman ni Tala ang biglang paghigpit ng hawak ni Lorenzo sa kanyang kamay. Ang bay ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, ang panganib ay hindi na lamang nasa hasyenda, kundi nasa mismong puso ng kaharian ng mga Villarreal. Sapat ba ang aming paninindigan sa lupa upang labanan ang mga aninong nagnanais na nakawin ang kaisa-isang katotohanang natitira sa amin? O ang aming pagkakaiba ay siya ring tuluyang magiging mitya ng aming sariling pagkawasak sa gitna ng digmaan ng ginto at katuwiran. Hindi nabibili ng bilyon ang kapayapaan ng gabi kung ang katabi mo sa higaan ay isang pusong hindi mo naman pala pag-aari dahil sa bigat ng hiya at pait ng nakaraan. Ang tunog ng paghubad ni Lorenzo ng kanyang mamahaling seda na kurbata ay tila isang mahinang buntong hininga sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang itinapon ang $10,000 suit sa ibabaw ng kama, ang bawat kislap ng mamahaling tela ay tila nanunuya sa kanyang nararamdamang pangungulila. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili, ang chairman ng Villarreal Group, ang lalaking kinatatakutan sa Makati. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nananatili siyang si Larry, ang magsasakang uhaw sa pagtanggap ng babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na kulay. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa palengke ng Cavite ay tila mas masigla. Ang amoy ng sariwang pechay, mustasa, at ang nakakahilong ingay ng mga mamimili ay ang naging bagong musika ni Tala. Nakaupo siya sa kanyang maliit na pwesto. Maingat na itinatali ang mga bundle ng kangkong. Ang bawat kumpas ng kanyang mga daliri ay puno ng determinasyon, ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa dulo ng pasilyo. Tila ba may hinahanap na aninong matagal na niyang pilit na kinakalimutan? Isang marahang tunog ng paglapag ng basket ang narinig ni Tala sa kanyang tabi. Isang lalaking nakasuot ng kupas na kamiseta, may mantsa ng lupa sa siko, at suot ang isang lumang sombrero ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang amoy ng lupa at uling ay muling pumuno sa kanyang mga pandama. Napatigil si Tala, ang kanyang hininga ay tila naging isang marupok na sinulid nang magtagpo ang kanilang mga mata. Miss, magkano po ang isang tumpok ng pag-ibig na hinding-hindi matutuyo kahit ibabad pa sa ginto? Ang birong bulong ni Larry, ang kanyang boses ay tila isang malambot na hangin na nagpahilom sa bawat sugat sa puso ni Tala. Hindi nakapagsalita si Tala. Ang bawat butil ng luha na pilit niyang pinigil ay dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Larry, bakit ka narito? Di ba dapat ay nandoon ka sa itaas ng iyong tore? Mahinang tanong ng dalaga, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at hiya. Dahan-dahang kinuha ni Larry ang kamay ni Tala. Hindi alintana ang dumi ng gulay na kumapit sa kanyang balat. Dahil sa toring iyon, Tala, walang amoy ng lupa, walang bango ng katarungan. Ang Lorenzo na nakita mo kahapon ay isang maskara lamang upang matapos ang digmaan. Pero ang Larry na nasa harap mo ngayon, ito ang lalaking handang maging alipin ng iyong cooperative habang buhay. Anya, habang inilalabas ang isang maliit na susi na may nakasabit na luntiang laso. Inakay ni Larry si Tala patungo sa isang bagong tayong gusali sa gilid ng hasyenda. Ang tunog ng marahang pagbukas ng dambuhalang pintuan ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong mundo. Sa loob, nakita ni Tala ang mga modernong kagamitan para sa mga magsasaka. Ang bawat sulok ay punong-puno ng mga buto na handa ng itanim.
may malaking karatula sa itaas. Manalo Villarreal Farmers Cooperative. Ito ang ating tunay na imperyo, tala. Dito, ang bawat butil ng pawis ay may katumbas na dangal. Hindi mo kailangang sumama sa akin sa Manila dahil itatayo natin ang Manila dito sa Cavite sa paraang gusto mo. Ang boses ni Larry ay puno ng katapatan na tila ba naging isang mainit na kumot sa nanginginig na pakiramdam ni Tala. Naramdaman ni Tala ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo nila sa putikan ay nagbunga na ng isang nagniningning na katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap sa bagong pag-asa, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa labas ng gusali. Ang tunog ng marahang pag-click ng isang camera mula sa madilim na sulok ng bodega ay hindi nila narinig. Isang anino ang dahan-dahang lumalayo, bit-bit ang isang selyadong envelope na naglalaman ng huling plano ni Edward na kailanman ay hindi pa nila tuluyang napupuksa. Ang kislap ng isang matalim na bagay sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang babala na ang kapayapaan ay mayroon pa ring kaakibat na panganib. Sapat ba ang pagtatayo ng isang pangarap upang protektahan ang aming pag-ibig mula sa mga aninong nagnanais kaming hilahin pabalik sa dilim? O ang aming bagong simula ay siya ring magsisilbing mitya ng huling trahedyang kailanman ay hindi namin inaasahan? Ang bawat butil ng palay na yumuyuko sa ilalim ng gintong sikat ng araw ay tila mga piping saksi sa isang kwentong nagsimula sa putik ngunit nagtapos sa kislap ng tunay na pag-ibig. Sa gitna ng Hacienda Manalo, ang amoy ng inihaw na litson at sariwang luya ay humahalo sa halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita. Hindi na ito ang lupang pinatatakbo ng takot. Ito ay isang tahanang punong-puno ng halimuyak ng katarungan. Nakatayo si Tala sa tapat ng isang dambanang kawayan. Suot ang isang simpleng puting bestida na may bordang mga dahon ng gulay. Isang anyong nagniningning sa katapatan at dangal. Dahan-dahang lumapit si Don Tiburcio. Inalalayan ng kanyang tungkod. Ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Sa harap ng daan-daang mga magsasakang naroroon, tumigil ang matanda sa tapat ni Larry. Ang tunog ng kanyang pagyuko ay tila ba hudyat ng tuluyang pagguho ng dambuhalang pader ng pride. Larry o Lorenzo, patawad sa bawat sampal at pait na ibinigay ko. Salamat sa pagliligtas hindi lamang sa aming lupa, kundi sa aking kaluluwa. Mahinang sabi ng matanda. Ang bawat salita ay may kasamang butil ng luha. Naramdaman ni Larry ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng Don at itinayo ito. Ang nakaraan ay ibinaon na natin sa putikan, Papa. Ang mahalaga ay ang aning ating tataniman bukas. Sagot ni Larry nang may matamis na ngiti. Nagsimula ang seremonya ng kasal sa gitna ng taniman, kung saan ang huni ng mga ibon at ang marahang ihip ng hangin ang nagsilbing musika. Nang magkadampi ang mga labi ni na Larry at Tala, ang tunog ng malakas na palakpakan ng mga tao ay tila ba isang marcha ng tagumpay na umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng Cavite. Sa bawat haplos ni Larry sa kamay ni Tala, naramdaman ng dalaga ang isang uri ng kaligtasang kailanman ay hindi maibibigay ng anumang mansyong ginto. Ang bango ng lupa na kumapit sa kanilang mga paa ay tila isang banal na basbas para sa kanilang pagsasama. Nang sumapit ang malalim na gabi, habang ang mga tao ay nagsasayawan sa ilalim ng mga bituin, nanatiling nakaupo ang dalawa sa gilid ng pilapil.
Ang kislap ng kanilang mga simpleng singsing sa ilalim ng sikat ng buwan ay tila sumasalamin sa hinaharap na puno ng liwanag. Dahan-dahang inilagay ni Tala ang kamay ni Larry sa kanyang puson, isang marahang pagkumpas na nagpatahimik sa buong mundo ni Larry. Larry, sa susunod na pista, hindi na lang tayong dalawa ang titingin sa mga bituin na ito. Mahinang bulong ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sobrang kaligayahan. Napatigil si Larry, ang kanyang hininga ay tila naging isang marupok na sinulid. Magiging tatay ka na. May bago nang magsisibol sa ating lupain. Naramdaman ni Larry ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata, isang luha ng purong pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit si Tala. Ang bango ng sampagita ay tila naging mas matamis pa kaysa sa anumang pabango sa mundo. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap niya ang isang kahariang hinding-hindi na muling mababaklas ng kahit anong yaman o kasakiman. Ang kislap ng bagong buhay ay tila naging huling hudyat na sa Hacienda Manalo. Ang katarungan at pag-ibig ay habambuhay na mananatiling nagniningning. Ang sikat ng araw ay banayad na gumagapang sa malalaking dahon ng mga pananim sa Hacienda Manalo Villarreal, nagbibigay ng kulay ginto sa buong lupain na dati ay nababalot ng anino ng pait at kasakiman. Hindi na ito ang lupang pinatatakbo ng takot. Ito ay isang tahanang punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang gulay at ang masayang tawanan ng mga batang naglalaro sa gitna ng pilapil. Sa bawat paghinga ni Tala, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng kahit ilang milyong-bilyon sa bangko. Ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Tala sa kanyang anak na si Lorenzo Jr. na ngayon ay masayang nagbubungkal ng lupa gamit ang isang maliit na laruang pala. Nakita ni Tala sa mga mata ng bata ang kislap ng katapatan na kailanman ay hindi nabahiran ng silaw ng ginto. Sa likuran nila, nakatayo si Don Tiburcio na ngayon ay masigla na at may bitbit na basket ng mga inaning kamatis. Ang matanda ay hindi na muling nagsuot ng kanyang mga mamahaling diamante. Mas pinili na niyang isuot ang simpleng kamisa de chino, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagpapakumbaba at paghilom mula sa nakaraan. Naramdaman ni Tala ang isang pamilyar na bisig na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Larry ang kanyang baba sa balikat ng asawa, ang bango ng lupa at uling sa kanyang balat ay tila ba naging pinakamabangong pabango para kay Tala. Wala na ang Chairman Lorenzo na nakasuot ng suit. Ang anyo ni Larry ay nananatiling payak, gaya ng pagpili niyang manatiling katuwang ng bawat magsasaka sa kanilang cooperative. Tala, tignan mo sila. Mahinang bulong ni Larry habang itinuturo ang mga pamilyang magsasaka na ngayon ay may-ari na ng kani-kanilang lupain. Dito sa hacienda, ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang ating tinatapakan, kundi ang pag-asang ating itinatanim para sa susunod na henerasyon. Humarap si Tala at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Larry. Dahil tinuruan mo kami, Larry, na ang katarungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa bawat butil ng pawis na ating ibinubuhos. Patawad kung naging mahirap ang ating simula. Ngumiti si Larry at hinalikan ng noo ng asawa, isang haplos na nagsasabing ang lahat ng dusa ay naging mga sangkap lamang upang maging mas matamis ang timpla ng kanilang buhay ngayon.
Nabalitaan nilang si Edward Monteverde ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Binabayaran ang bawat kasinungalingan at krimeng kanyang ginawa dahil sa kasakiman. Wala nang galit sa puso ni Tala para sa kanya. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal. Ang bay ng nakaraan ay isa na lamang malabong alaala, pinalitan ng isang bagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ay tila isang malawak na taniman. May mga panahon ng tagtuyot at unos. Ngunit kung itatanim mo ang butil ng kabutihan at aalagaan ito ng pagmamahal, ang aning darating ay hinding-hindi matutuyo ng kahit anong init ng pagsubok. Sa huling sulyap ni Tala sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap niya ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng simpleng pamumuhay. Ang bango ng lupa pagkatapos ng ulan ay tila naging isang banal na oyayi, nagpapaalala sa lahat na sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang katotohanan ay laging sumisibol ng may bagong liwanag. Siyam tumabdi.